Gandang gabi po sa inyong lahat. Muli po tayo nagbabalik sa ating online faith sharing. Po si Father Randy De Jesus ang inyong kalakbay sa pananampalataya ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo habang tayo po'y humaharap sa isang pandemya. Upang simulan po ang bahagi na natin ngayong gabi, nanayaan ko po kayo na sama-sama natin ilagay ang ating puso at ang ating isipan sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakahahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutan ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama at ang ginagawa ko'y ang inuutos niya sa akin. Tumindig kayo at tayo na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Marahil po ang karanasan ng kapayapaan ay isa po sa karanasan na hinahangat ng bawat isa. Sapagkat kapag mayroong kapayapaan, nararamdaman natin na ang bawat nangyayari ay batay sa kung ano ang naaayon sa kalooban ng Diyos. May kaayusan, may pagtutulungan, walang hidwaan, walang awayan, walang karahasan. Ang sarap mamuhay kapag ganun lang ang nararanasan natin sa kapaligiran natin. Paano po natin nagagawang hangarin ang kapayapaan ito, lalo na po sa sandaling ito na tayo ay humaharap sa ganitong pagsubok o problema o isang pandemya dulot ng kumakalat na virus na ang dami na pong naapektuhan at ang laki na pong binago lalo na sa paraan ng ating buhay. Sa tingin ko po, sa ganitong klaseng sitwasyon, lalo tigit sa pangungusap sa atin ng Panginoong Jesucristo, maaari po nating mapagtagpo ang karanasan ng ating paghahangad ng kapayapaan sa kasalukuyan nating nararanasan sa mundo at sa kapaligiran na ating ginagalawan. Una po, siyempre po, sinasabi sa atin ni Jesus kung paano niya hinahangad ang kapayapaan. Binabati niya tayo ng kanyang kapayapaan, iniiwanan niya tayo ng kapayapaan. At ito ang nais niya na maranasan ng bawat isa sa atin. Kaya ganun din ang lagi paalala ni Jesus, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mangamba, huwag kayong matakot, huwag kayong sumuko, huwag kayong panghinaan ng loob, huwag kayong mawawala ng pananampalataya at pananalig. Bakit? Sapagkat kalakip ng lahat ng ito ay ang kapayapaan. Kaya po pala kapag tayo ay nakapagdarasal, kapag po tayo nakakapagnilay at nakikipagtagpo sa Diyos sa buhay na ito, doon natin nararamdaman kung gaano tayo dinudulutan ng kapayapaan ng kalooban. Kasi siyempre po ang mga karahasan, ang mga kaguluhan, ang mga hidwaan, ang maraming kaabalahan na nakikita natin sa ating kapaligiran ay isang bahagi pa lamang ng ating nararanasan at nasasaksihan. Bakit? Kasi meron din pong mga nangyayaring pagtutunggali, meron din nangyayaring mga labanan o talaban sa ating kalooban. Kaya maliban sa paghahangad natin sa kapayapaan ng nangyayari sa ating kapaligiran, hinahangad din po natin lalo tigit ang kapayapaan ng ating puso, ng ating kalooban at ng ating isipan. At saan po natin matatagpuan yun? Sa Diyos. Sa diwa ng ating sama-samang pananalaman. Sa pagkakaroon natin ng tinatawag na disiplina, lalo na sa larangan ng pakikipagtagpo sa Kanya. Yun po bang sa bawat ginagawa natin, hinahangad natin, at binibigyan natin ng katuparan sa mundo ito, nadadala natin sa panalangin. Kahit po itong kasalukuyang pandemya ito. Marami po tayong mga nararamdamang takot, pangamba, ano na ba, mga sandali na parang wala ng kasiguraduhan, pero sa kabila ng lahat, binibigyan tayo ng konsolasyon ng pananampalataya natin. Na kung saan mismong si Jesus ay nag-iwan sa atin ng kapayapaan.
naghangad sa atin ng kapayapaan at patuloy na nagkakaloob sa atin ng kapayapaan. Kaya po pala kapag nag-aalab ang pananampalataya ng isang tao, siya ay nagiging instrumento ng kapayapaan. Hindi po ng galit, hindi po ng puot, hindi po ng hinanakit, o hindi po ng bugso ng damdamin. Bagkus siya ay isang tao na punong-puno ng kahinahunan at kabukasan sa maraming positibong mangyayari sa kanyang kapaligiran. Kaya naman mga kapatid, habang tayo ay nagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos, ay tayo ay nasa ganitong klaseng hamon dulot ng pandemya, ipahayag natin ang pananampalataya natin upang sa gayon manaig ang kapayapaan, manaig ang kabutihan, manaig ang kaayusan, at magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan hindi lamang sa ating kapaligiran, kundi lalatigin sa ating mga puso at sa ating kalooban. Sa gabi pong ito, mapalad tayo na makabahagi ang isa na namang kalakbay natin sa pananampalataya. Malimit ko po siyang nakikita na nakikilakbay sa atin sa pamamagitan po ng pagtingin ko sa Facebook wall natin sa Journey to Faith group. At naisip ko po na isa rin siya sa anyayahan sapagkat isa rin po siya sa mga nakikilakbay sa atin, lalo na sa larangan ng pagpapahayag ng mabuting balita kasama ang mga kasamahan niyang seminarista sa social media. Siya po'y walang iba kundi si Seminarian Jeric Ernie. Tawagan po natin siya. Hello, Jerry? Ay, mukhang di tayo naririnig ni Jerry. Wait lang po ha. Sounds. Nakaready ka na. Check ko lang po yung kanyang sounds. Hello, Jerry? Hello po, Father. Alam ko nawala ng yung sounds. O Jerry, pakilala ka sa mga nakikilakbay sa atin ngayong gabi. Okay po. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa ating host ngayong gabi na si Reverend Father Randy. Magandang gabi po. At sa mga taong nakikilakbay po sa atin dito sa online page sharing, magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Seminarian Jeric B. Ernie. Nagmula po ako sa parokya ng San Gregorio Magno dito po sa bayan ng Indang. At ako po ay kasalukuyang pre-college at incoming first year college po sa darating na panibagong paghuhubog. Jerry, kamusta ka ngayon sa kalagayan na ito na syempre nasa mga bahay ninyo kayo, nasa pamilya mo ikaw? Kamusta ang buhay at paano mo hinaharap yung ganitong klaseng karanasan ng pandemya? At syempre, paano mo ito tinitingnan batay sa ating pananampalataya? Okay po, Father. Kagaya po ng karanasan ng karamihan, ako po ay nananatili po sa aming tahanan kasama po ang aking mga magulang. Dala nga po ng umiiral na enhanced community quarantine. At ngayon po, buhat po nung kami ay umuwi sa bahay galing po sa seminaryo, ay binaon ko po ang ilan sa mga aral na itinuro sa akin ng seminaryo, kagaya po ng pagiging produktibo at pagkakaroon po ng prayer life. At yun po ang aking pinagsusumikapan po ngayon na mas mapalago at mas mapagyabong sa aking sarili. Yung magkaroon po ako ng prayer life at magkaroon po ako ng reflection na kung saan ay maibabahagi ko po ito sa mga tao na nakaranas po ngayon ng matinding kahirapan dala nga po ng umiiral na krisis, yung pandemic nga po. At sa pang-araw-araw po na pamumuhay ay bawat araw po ay nag-iisip po ako ng mga nais kong gawin na kung saan ay yung bagay na kapakipakinabang at yung may magagawa ako, yung magiging productive po ako, Father, gaya po ng palaging ipinapaalala sa amin ng mga formators sa seminaryo na huwag pong sayangin yung bawat oras sapagkat ang oras po ay mahalaga. At sa oras nga po na lumilipas ay ilan po sa aking mga ginagawa dito sa bahay, sa aking pinagkakaabalahan upang hindi po maubos ang aking oras sa pagsiselfon lang, ay umiisip po ako ng bagay na magagawa ko kagaya po ng pagkukumpuni po ng mga nasirang gamit dito sa bahay, nagtatanim po ako, nag-garden, tapos naglilinis din po ako ng bahay, tapos nakikisa din po ako sa mga online page sharing kagaya nga po ng
A Journey to Faith at sa ilang programa po ng aming parokya, kagaya po ng mga online masses dahil nga po hindi po makapunta ng simbahan. At sa ganung paraan po, Father, ay nagagamit ko po yung oras ng wasto at hindi po ito nasasayang. At higit po sa lahat ay yung pananalangin. At nakakatuwa pong isipin, Father, dahil isa rin po sa mga bagay na inuwi ko galing po seminaryo ay yung gumawa po ako ng structure o yung talaan kung saan ano ang gagawin bawat oras upang sa gayon ay mapagpatuloy ko po ang aking paghuhubog po dito sa bahay na kung ano po yung dinala ko sa seminaryo, yung mga eating, yung study period, ay sinusubukan ko pong gawin dito sa bahay at i-apply po sa aking buhay. At gayon nga po ay kami po dito ngayon sa kasalukuyan po sa aming pamilya ay nandito po kami sa aming bahay kasama po ang aking pong magulang at ilan po sa aking mga kapatid. Gayon din po, Father, ay hindi po rin kami makukumpleto ngayon nga pong enhanced community quarantine dahil po ang ilan po sa aking kapatid ay frontliners po, yung dalawa ko pong at kapatid na pulis. At yung aking nanay din po ay kasalukuyang nagseserbisyo dito sa aming barangay, kaya po malimit din po siyang wala dito. At gayon din po, Father, ay nandito pa rin po yung pangamba at takot sa mga pwedeng mangyari sa aking kapatid, sa aking nanay at sa aming pamilya dahil nga po kami ay malapit sa mga tao. Marami pong pumupunta dito sa bahay, humihingi po ng tulong upang makahingi po sa amin ng pagkain dahil nga po nagsiservisyo yung aking nanay. At dala po nito ay yung pangamba at takot. Ngunit sa pamamagitan nga po ng palaging ipinapaalala niyo sa amin, sa pamamagitan nga po ng online page sharing, may naibabaon po kami, may nadadala po kami sa aming pang-araw-araw na pamumuhay na aral na kung saan ay naiibsa namin yung takot at pangamba. At ilan nga po sa aking mga naging konkretong aksyon upang makapagbahagi ako sa aking kapwa ng aking pagninilay ay nag-isip po ako, nalangin po ako at nagnilay po ako, ano kaya yung maibabahagi ko? At nakakatuwa nga pong isipin, Father, na bigla ko pong naisip na yung pagmamahal ng Diyos o yung God's love po. At ito po marahil ang akin naisip na gawing title dun po sa aking ginawang page na kung saan ay araw-araw po ay nagbabahagi kami ng reflection. Nag-iimbita po ako sa mga kapwa ko seminarista na mag-share ng kanilang reflection at sa gayon din po ay nagbibigay din po kami dun ng mga words of hope, encouragement para patuloy na lumaban at patuloy na manalig sa Diyos sa kabila ng ganitong karanasan na ating nararanasan. At gayon din po, Father, palagi ko po nagninilayan, kasabay po ng aking pananalangin bago magtakip silim, ay yung palagi ko pong tinatanong sa aking sarili, ano kaya yung mga bagay na humahadlang sa akin para hindi maialay ang sarili sa Diyos? At ano naman po yung mga bagay na dapat kong gawin upang mapag-alab at upang hindi manamlay ang aking pananampalataya sa Diyos. At sa ganoong paraan po, Father, ay patuloy ko pong naisa sa buhay yung mga aral na aking natututunan at sa pamamagitan nga po ng Father ay nakakapagbigay din ako ng pag-asa sa ibang tao, kagaya po ng inyong pag-iimbita sa inyong Journey to Faith. Isa rin po kayo, Father, sa akin naging inspirasyon upang gawin ang bagay na pagpapalaganap ng pananampalataya sapagkat nakikita ko po, Father, na nakakapagbigay tayo ng nakakapagbigay tayo ng pag-asa sa mga tao na patuloy na manampalataya sa Diyos. At ganun po, Father, nakakatuwa pong isipin sapagkat yung mga feedback po ng mga tao na nakikiisa ay natutuwa po ako sapagkat sinasabi nila na sila ay may iuuwing aral patungkol sa mga reflection ng ating mga kapatid na seminarista at mga lingkod mula sa Diocese ng Imus. At gayon din po, Father, isa pong karanasan na talaga pong nakapagpatimo sa aking kalooban. Naalala ko po nung isang programa po ng aming parokya dahil nga po hindi po makapagsimba at makapunta ng simbahan ay nag-celebrate po ang aming parokya ng muling pagkabuhay ni Cristo sa pamamagitan ng motorcade. Iminotorcade po namin yung imahen po ng Kristong muling nabuhay. At kitang-kita ko po dun, Father, na sa bawat madaan ng bahay ay naandun yung pamilya na kung saan ay nakaluhod at nagtirik ng kandila sa tapat ng kanilang mga bahay upang manalangin sa Jesus na muling nabuhay. At dito ko po talaga nakita yung alab ng
pananampalataya ng bawat tao na sa kabila ng ganitong nararanasan, nandun pa rin po yung pag-aalab ng kanilang puso na patuloy na manampalataya sa Diyos at huwag mawalan ng pag-asa. At ilan nga po ito sa aking mga karanasan na patuloy ko pong dinadala sa tulong po ng mga tagapaghubog sa seminaryo, yung mga itinuturo po sa amin sa seminaryo, kahit na 1 taon pa lamang po sa loob ng seminaryo, ay yung mga aral na natutunan ko po ay pilit ko pong isinasabuhay at pilit ko pong ibinabahagi sa iba. Yun po, Father. Salamat, Jeric. No, napakalaking bagay na sa ganitong klaseng sitwasyon ay nagawa mong tingnan kung paano ka magiging productive sa mga nangyayari sa sitwasyon. Siyempre, dito lalo tigit nung kayong nasa seminaryo ay sanay kayo sa may structure na paraan ng buhay. May oras para kumain, may oras para magdasal, may oras para maglaro ng basketball, mag-sports, may oras para mag-apostolate, at may oras para pumasok sa school. Tapos pupunta kayo sa isang sitwasyon kagaya nitong pandemic na ito na kayo ang may hawak ng oras at nasa pamilya nyo kayo. At isang mahalagang contribution na tigit ng iyong ibinabahagi ngayon ay yung katotohanan na ikaw bilang isang seminarista ay isa ring kabataan. Sa kasalukuyang panahon, siyempre, ang number 1 siguro na laging nakatutok sa social media, sa Facebook, at sa iba't iba pang accounts ay ang mga kabataan. Pero sa kabila ng lahat, nagawa mo na magdulot ng kaibahan sa sitwasyon na ito. Na imbis na tayo ay mag-post ng mga bagay na magdudulot din lamang ng kabigatan o mga hindi naman naaayon sa kasalukuyan nating nararanasan at pinagdadaanan, ay naisip nyo na kasama mga kapwa seminarista mo na makapagbahagi sa kakayahang meron kayo. At ito kahit napakaliit na bahagi ay malaking bagay ito, lalo na sa sinasabi ng nating mga kalakbay natin. Marami tayong natutulungan. Sa inyo pong mga nakikinig sa aming bahaginan ngayon ni Brother Jerry, isa po siya sa mga nagpo-post ngayon sa ating Facebook group. At sa mga susunod na araw, meron pa pong mga ibang seminarista ang makikilakbay sa atin sapagkat naniniwala po ako na ang ganito pong klaseng pag-angat ng bilang ng mga nagiging bahagi ng ating grupo ay isang pagkilos ng Diyos. Hindi ko po ito kaya mag-isa. Bagamat kasama ko po si Brother Christian, si Brother Chris, si Brother Justin sa paggagawa ng ilang mga kagamitan natin at pamamaraan para po sa ganitong klaseng mga programa, naniniwala po ako na higit pang lalago at yayabong ang ating Facebook group kung meron pa pong iba ang magiging katuwang ako, lalo tigit sa pag-unti-unti nating pagpasok sa tinatawag na new normal life. No? Yung bang, yung paraan ng buhay na hindi tayo maglalakbay na nag-iisa, kundi sama-sama po tayo. No? Sa pagkakataong ito, kung titingnan mo, Jeric, no? Sabi mo nga kanina, makita mo yung halaga ngayon ng pagpasok natin sa social media, pagdudulot ng pag-asa sa mga tao. Tapos na-share mo din na gumawa ka ng sarili mong structure kung ano yung mga gagawin mo. So, kamusta yun? Paano naidulot nun sa buhay mo? Siyempre, personally, ikaw, bilang si Jeric, bilang inuhubog sa ganitong klaseng buhay. Father, nasasanay po yung aking sarili na sa bawat oras ay may ginagawa. At ito po ang buhay ng isang pari. Bawat oras po ay may ginagawa at may aktibidad o programa na ginagampanan. Kaya po sa simpleng pamamaraan po na ito ay pinagsasamikapan ko po na gawin din ang mga bagay na ito nang sa gayon ay masanay ako at pagdating ng panahon kung ako man po ay magiging pari ay patuloy ko pong naisasabuhay. Kagaya nga po ng simpleng structure na ito, naniniwala po kasi ako kagaya po nung itinuro sa akin nung previous school ko po na a simple act for a big change. Ibig sabihin po na sa simpleng o sa maliliit na bagay, pag malinit mong ginagawa ay malaki ang magiging kabuuan nito. At ganun po ang aking pinanghahawakan, Father, na sa mga simpleng bagay na aking ginagawa po na upang hindi masayang yung oras, alam ko po na may malaki po yung naibabahagi ko sa aking kapwa, sa pamamagitan nga rin po ng mga online page sharing, kagaya
kasama po yung ilang seminarista, kami din po ay nagkakaroon ng sharing at pagpapalitan po ng mga faith experiences sa panahong humaharap po tayo sa ganitong pandemya. Salamat, no, Jeric. Sa pagkakataong ito, Jeric, ay hayaan mo ako na i-share sa iyo yung mga pagninilay ng mga kapatid natin sa ating gabay bahaginan. Ha? Babalikan kita. Okay po, Father. Kahapon po, kagaya ng aking ipangako sa inyo, paggabi ay meron po tayong gabay bahaginan at ang aking pong pinost sa ating gabay bahaginan na katanungan ay paano mo nagagawang ipahayag ang iyong pagmamahal sa Diyos? Bagamat nagkaroon po tayo ng napakalimitadong oras kagabi, ay nais ko pong bigyan ng pansin ang ilang mga pagbabahagi na ginawa ng ating mga kapatid o ipinost ko dito sa ating Facebook group wall. No? Sabi po ni Ate Mayet, sa lahat ng gagawin natin, magkonsulta tayo sa Kanya. Pahayag natin ang ating hiling at sundin ang kalooban niya. Magpasalamat, ibinigay agad. Higit na magpasalamat, hindi pa binigay agad. Most often that God is preparing much more than we requested. Mahalin ang magulang at kapwa at maging responsabling magulang at anak. Ang ganito pong klaseng buhay, no, ay magagawa natin na maiugnay sa larangan ng pagmamahal natin sa Diyos, kagaya sa sinasabi po sa atin ni Ate Mayet. Ayun bang lagi natin bigyan ng oras ang Diyos sa buhay natin. Di ba sabi nga, pag mahal mo, may oras ka. May panahon ka. May pagpapahalaga ka. At dahil mahal mo, sinisikap mo na mas palalimin pa yung ugnayan mo sa Kanya. At dahil mahal mo din, gagawa ka ngayon ng bagay na ginugusto ng minamahal mo. At ano ba gusto ng Diyos sa atin? Yung matuto tayo magpahalaga sa mga tao sa paligid natin, lalo na mga magulang natin. Bahagi po yan sa 10 mahalagang utos. Yung igalang at ibigin ng ating mga magulang. Salamat po, Ate Mayan. Sabi po ni Ate Edith De Luz, pagmamahal sa kapwa. Tama po yun kasi di po ba, ang pagmamahal sa Diyos ay naipapahayag natin sa larangan ng pagmamahal din natin sa kapwa natin. At ang pagmamahal natin sa kapwa natin ay dapat gawin natin konkreto sa larangan ng pagtulong, pagdamay, pagmamalasakit, pagbibigay ng kung anong kakayanang meron tayo para sa kanila. Sa ganung paraan, mararanasan nila ang Diyos na nagmamahal sa atin at ang Diyos na minamahal natin. Salamat po, Ate Edith. Sabi po ni Reginald Macaraig, nagagawa ko pong maipahayag ang pagmamahal ng Diyos sa pagbibigay sa mga nangangailangan, siyempre po pag nagdarasal, sa pagiging binyagan at tatak ni Kristo na nararamdaman ng aking kapwa sa akin. So yung minamahal mong Diyos, nararamdaman ngayon ng kapwa mo. Kasi di mo ba, kapag may pinapahalagahan tayo, yun lagi yung paraan natin. So kung ganun kalalim yung ugnayan natin sa Diyos, umabot sa punto na mahal na natin siya, wala tayong ibang pangahawakan kundi siya lamang. Salamat po, Sir Reggie Macaraig. Sabi po ni Ate Thea Patricio, respeto, pagmamahal, paggalang at pagdamay sa kapwa. Si Florence naman po ang sumunod sa kanyang mga utos, kumilos ng naaayon sa kagustuhan ng Diyos, tumulong ng bukal sa loob at hindi kailangan pa ipadaan sa social media. Sabi naman po ni Ivan Joseph de Guzman, tunay po na wagas ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. At nararapat lang po na iparamdam ito sa aking pamilya na magkaroon po kami ng pagkakaisa bilang isang pamilya. Lalo higit sa pandemya na ating pong nararanasan at ang patuloy na pag-aalala na patuloy niya po kami ginagabayan dahil sa kanyang pagmamahal sa aming lahat. Tama po yun, yung pagmamahal na dapat na simulang ipadama lalo na sa pamilya na kasama po ninyo ngayon. Siyempre po, parang sentonado yata kung nag-iisip ka ng mga bagay para sa kapakanan ng iba, pero yung katabi mo, yung kasama mo sa bahay, hindi mo naman pinapansin. Hindi mo man lang makamusta o hindi mo man lang matulungan o mabahagi na ng oras at panahon. So ito po ay pag-ibig na pangkalahatan. Hindi po ito pag-ibig na may kondisyon. Bagkus pag-ibig na nagagawang ipahayag
sa bawat taong nakakasalamuhan natin, at kung napapayag na natin sa bawat taong nakakasalamuhan natin, lalo tigit sa pamilya natin. Salamat, Ivan. Sabi po ni Rosabelia Gabriel, kasi nararamdaman ko po na hindi kami pinababayaan, at kapag ako po ay nagdarasal, lagi niya pong dinidinig ang aking panalangin. Sobrang thankful po ako at hindi po kami nagkakasakit. So God love above all. Yun po yung sukli niya sa kabutihan ng Diyos sa kanya. Pinamahal siya ng Diyos, magmamahal din siya. Salamat po, Ate Rosabelia. Sabi naman po ni Lori Jassy Camarillo, lagi po ako nagpapasalamat kay God sa lahat ng ipinagkaloob niya, at lagi din po ako nagdadasal at nahingi ng tawad sa aking mga pagkukulang. Tumutulong din po ako sa kapwa ng walang kapalit. Marami pong nagkakasala sa akin, pero pinagpapasa Diyos ko na lamang po. May mga tao po na napilit ako sinisiraan at pilit akong dinadown, pero lahat po yun isinare ko kay Amang may likha sa Diyos. Araw-araw ko din po kinakausap ang Diyos sa langit tuwing ika-6 ng gabi, at lagi din po ako nakikinig ng Mass. Thank you po and God bless. So yung mga mabubuti natin ginagawa sa kapwa natin, kagaya po ng kasagutan ng iba nating mga kasama at mga pagninilay, ay paraan po ng pagmamahal natin sa Diyos. At si Jessica Anit naman po, nagagawa ko itong ipahayag sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa aking kapwa, katulad ng sinasabi na kung iniibig mo ang Diyos, dapat mo rin ibigin ang iyong kapwa. So lagi pong magkaugnay. Diyos, kapwa, kapwa at ang Diyos. Bakit? Kasi doon po tayo nagtatagpo. Na ako bilang nilikha ng Diyos, minahal ng Diyos, ay mayroong misyon para dalhin ang kapwa ko patungo din sa Diyos na minamahal ko. Hindi ilayo siya. Kaya nga po kapag tayo nagiging dahilan ng paglayo ng isang tao sa pananampalataya na sa Diyos, ay isa pong malaking epekto yun sa larangan ng ating pananampalataya. Pero kung tayo po'y namumuhay sa ating pananampalataya sa pagkilala sa pagmamahal ng Diyos, lagi pong nasa isip natin kung paano po natin madadala at mahihikayat ang kapwa natin patungo sa Diyos. Salamat po. So, magaganda po yung mga pagninilay na akin po nabasa dito po sa ating gabay bahaginan. Pero dahil nga po masyadong limitado ang oras natin, ay maganda po na hinihikayat ko po kayo na sa inyo pong pagtingin dun sa mga gabay bahaginan. Pakibasa nyo rin po yung mga pagninilay ng mga taong nakikilakbay sa atin. Marami po kayong mapupulot na aral, marami po kayong makukuha ang inspirasyon, at sa pagtutulungan po natin sa simpleng paraan, hindi nyo man po nakikita dito po sa piling namin, yung mga nag-share na ito, ay nakikita nyo po kung paano tayo ginaguide ng banal na Espiritu para unawain ano ba ang tunay na mukha at larawan ng Panginoon. Paano nyo po matutuko yun? Sa pamamagitan po ng pagbabasa dito po sa mga naging sagot ng ating mga kalakbay sa pananampalataya. Balikan po natin si Brother Jerry. Hello, Jerry. Narinig mo ba, Jerry, yung mga na-share na mga kalakbay natin? Opo, Father. At nakakatuwa po isipin na sa bawat araw at sa bawat pagkakataon po na nagkakaroon tayo ng bahaginan, ay nakikita ko po na ang bawat isa ay nakikiisa. Kagaya nga po may mga pangalan po ako paulit-ulit na nakikita doon sa pagbabahagi. At nakakatuwang isipin po, Father, na sila po ay patuloy na nakikiisa sa kabila ng ating karanasan. Sa pagkakataon ito, Jerry, ay binibigay ko sa iyo yung pagkakataon para sa iyong mga pangwakas na pananalita sa mga taong nakikinig at nakikilakbay sa atin. Okay po. Para po sa lahat ng nanonood at sa ating kalakbay ay masasabi ko po sa inyo, piliin po natin ang maging positibo bawat oras at bawat araw. Yung mga pangyayari po na ito ay may iniiwan po sa ating aral na kung saan ay patuloy nating maisa sa buhay. At sa aking pananaw po ay piliin po natin ang lumapit sa mga taong positibo ang pananaw, sapagkat sa pamamagitan po nito ay we are resisting the works of the devil.
At tayo po ay patuloy na lumalapit sa Diyos kung tayo ay mananatiling positibo. At ganun din po ay likas po sa ating mga Pilipino ang maging masayahin sa kabila po ng ating karanasan, sa kabila ng mga problema. Kaya piliin po natin na maging masaya at humanap po tayo na makakapagpasaya sa atin sa kabila po ng panahon na at sa mga krisis na ating nararanasan. Pagsumikapan din po natin na maging masaya at mapalapit sa Diyos. Let us extend our hands to those who are in need. At sa pamamagitan po nito ay may kukonsider din po natin yung prayer na isa sa mga goods na maaari nating maibahagi sa ating kapwa. At ganun din po ay palagi nating alalahanin na God will never abandon us. He is with us. At hindi tayo pababayaan ng Diyos. Jesus is bigger than our fear and our problem. At patuloy lang po tayo manalangin, makiisa po sa banal na misa, at patuloy na tumutok sa online page sharing upang tayo ay matuto at makapagbahagi sa ating kapwa. Salamat, Jeric, sa iyong oras, panahon, at pagbabahagi ng iyong mga pagninilay at pagpapahayag siyempre ng iyong pananampalataya. Malaking bagay ito, lalo na sa bahagi ng mga kapwa mong kabataan, kapwa mong seminarista para magdulot ng inspirasyon, pag-asa, lalatigid karanasan ng pagbangon sa ganitong klaseng karanasan na ating nararanasan. Nawa ay patuloy tayong maging magkalakbay, lalo na sa diwa ng pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Sapagkat ang mabuting balita ng Panginoon ay nakatadhana para ipahayag at hindi para sarilinin lamang. Kaya kaisa ninyo ako bilang inyong kalakbay sa pananampalataya, bilang inyong tagapaghubog sa pagsisikap na ito para ipadama sa mga taong nakikilakbay din sa atin na tunay ng buhay ng Diyos. Tapusin natin. Maraming salamat po, Father. Salamat, Jeric. Tapusin natin ang ating bahaginan sa pamamagitan ng pangbukas ng panalangin. Sabayan mo ako, Jeric, ha? Okay po, Father. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama naming mapagmahal, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagkakalob sa amin ng pagkakataon upang sama-sama na pagnilaya ng iyong salita at magawa itong maiugnay sa aming mga buhay at sa pagpapahayag namin ng pananampalataya sa iyo. Naway patuloy mo kaming dulutan ng mga biyaya at grasya na aming kinakailangan upang sa gayon, sa kabila ng mapanghamong sitwasyon na ito na aming nararanasan, manatili kaming matatag, manatili kaming nagbibigay inspirasyon, manatili kami sa pagsisikap na tumulong, magbahagi at magmalasakit sa aming kapwa. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Nawa ay pagpalain kayong lahat, gayon din ang inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga kapatid, lagi po ninyong tatandaan, pinag-ihiwalay man tayo ng sitwasyon, pinag-uugnay naman tayo ng Panginoon. Ito po si Father Randy De Jesus, ang inyong kalakbay sa pananampalataya, ngayong Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, habang tayo po'y humaharap sa isang pandemya. God bless you.